Kung narinig nyo ang inaugural speech ni President Donald Trump ng USA doon sa White House, kanyang matapang na inihayag ang hindi popular at tila kontrobersyal na kapahayagan. Ngunit ang kapahayagan na iyon ni President Donald Trump ay thoroughly biblical at sigurado babangga siya doon sa grupo ng mga tinatawag na LGBTQ+. Ngunit binigyan niya ng diin na ang kanyang gobyerno ay magkakaroon ng mga polisiya ng common sense. At ito ang kanyang sinabi sa kanyang inaugural speech sa English, "I will end the government's policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female." Kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos at ang maliwanag na disenyo ng Diyos sa mga kasarian o genders ng tao, sasabihin mo sa inihayag ni President Donald Trump, Amen. Amen talaga. Dito makikita natin na si Donald Trump sa kanyang inihayag ay handa niyang ipagtanggol ang isang biblical na katotohanan at hindi siya bibigay sa mga political demands maski na hindi ito popular. Hindi ko sigurado kung ano ang pinaninindigan ni Donald Trump pagdating sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, akin pong gustong bigyan ng pansin ang pangangailangan ng mga pastor o ng mga elders sa iglesia ng Panginoong Hesus na magiging matapat sa mga sound doctrines, sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, even if it makes them unpopular. Ang mga elders ng iglesia ay mga gwardiya, tagapagbantay ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, guardians of sound doctrines. Nag-aaral po tayo ng serye sa sulat ni Pablo kay Tito dito sa Bagong Tipan. Nasa ikalaman na pa tayong serye ng ating pag-aaral at ginagawa natin ito sapagkat tayo ay nasa proseso rin ng ating pagpili para sa ating magiging karagdagang elder ng ating iglesia. Na pag siniyasat nating mabuti ang sulat ni Pablo kay Tito, ito po'y nagpapatungkol sa nature ng opisina ng elder at ng kanyang mga tungkulin sa loob ng iglesia. Dito makikita natin na si Pablo nagpasimula siya na ang kanyang misyon ay upang ipangaral ang salita ng Diyos na hinihayag sa kanya bilang isang tinawag upang palakasin ang pananampalataya at palaguin sa pagkaunawa ng katotohanan at sa kabanalan ng mga mananampalataya. At ginawa ni Pablo dito sa sulat niya kay Tito na itong misyon ng pangangaral ng salita ng Diyos ay ipinagpapatuloy ng mga pastor, ng mga elders sa iglesia. At dito makikita natin na ang mga elders sa iglesia, sila po ay itinatalaga upang gamitin sa pagpapatatag ng mga mananampalataya sa kabanalan ng buong iglesia at upang maging bantay sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinignan po natin, una sa lahat, ang versikulo 5 hanggang 9. At doon nakita natin sa ating pag-aaral na may dalawang prinsipyo
na binabanggit si Pablo pagdating sa mga elder sa loob ng iglesia. Ipinakita niya, katulad ng mga iglesia na naitindig sa Crete, to those local churches that were planted by Paul and Titus in Crete, they must have an elder. Na pinakita niya yung necessity of the eldership office in the church. Hindi pwedeng magpatuloy ang isang lokal na iglesia without elders in churches. And then, pangalawa, pinakita niya, bagamat kinakailangan magkaroon ng elders sa bawat lokal na iglesia, kinakailangan din naman na magkaroon ng masusing pag-iingat sa pagtatalaga ng mga elders sa loob ng iglesia. Hindi pwedeng kailangan ng elders, mag-appoint na lang tayo kung sino ang pwede nating i-appoint. Hindi po. Sapagkat ipinakita niya sa verses 6 to 9, ang mga pamantayan, mga qualifications, ang karakter at special gift ng isang magiging elder upang suriing mabuti ang mga kandidato na magiging elder ng mga iglesia. Noong nakaraang 2 linggo, sapagkat nung nakaraang linggo, hindi ako ang nangaral, at ang ating naging tagapangaral si Pastor Noel Espinosa. Pero kung maaalala nyo, tinalakay natin ang pangangailangan ng pag-iingat sa pagtatalaga ng elders sa iglesia. Kanya, ibinigay niya yung pamantayan, ang pamantayan pagdating sa karakter ng isang lingkod na elder, ang pamantayan patungkol sa kanyang special gift ng pagtuturo at pangangaral. At yan ay ating tinignan mabuti. At binigyan ko ng diin sa inyo habang kinakailangan ang kaloob ng pagtuturo na pangangaral, hindi pwedeng wala yan sa isang magiging elder ng iglesia. Pero higit na mahalaga ay ating sinusuri ang karakter ng isang kandidato sa pagiging elder ng isang iglesia. Yun po yung ating tinignan nung nakaraan. Ang tungkol sa special gift, yung natatanging kaloob ng pagtuturo ng elder sa iglesia. At doon, tinignan natin, ng elder ay meron siyang pangunahing 2 tungkulin sa pagtuturo at kanyang pangangaral ng katotohanan. Una, ipinakita ko sa inyo doon na kinakailangan niyang mahusay, marunong, nagtitiyaga sa pagtuturo ng mga sound doctrine, ng mga tapat na salita ng Diyos. Kanyang ini-exhort, tinuturo ang salita ng Diyos. Yun yung unang tungkulin niya. Nagtuturo siya, nangangaral, ini-expound niya ang salita ng Diyos sa mga tao ng Diyos sa iglesia. Ngunit ang pangalawa, siya ay nagtutuwid, nagre-rebuke sa mga false teachers at ng kanilang mga false doctrines na panganib sa loob ng iglesia. Kailangan niyang bigyan ng babala ang mga miyembro tungkol sa mga maling pagtuturo na dinadala ng mga bulaang tagapagturo. Kanya ngayon, pagdako natin dito sa versikulo 10 hanggang 16, dito nating makikita na pinagpapatuloy ni Apostol Pablo habang kanyang pinapaliwanag kay Tito na ang isang elder ay mayroong tungkulin na gwardyahan ang tapat na salita ng Diyos. Makikita natin yan sa unang salita na ginamit sa versikulo 10, yung linking word, for o sa Tagalog, sapagkat. Ito ay ipinapakita sa atin ni Apostol Pablo na binibigyan niya ng diin bakit kailangan ng mga elders sa iglesia. Sapagkat ang mga elders ay itinatalaga upang maging tagapagbantay ng dalisay na salita ng Diyos, upang bantayan ang iglesia mula sa mga bulaang tagapagturo at ng kanilang mga bulaang doktrina.
Kaya yan ang makikita natin sa verses 10 to 16. Makikita natin si Pablo, siya ay bothered dito sa panganib, sa banta ng mga false teachers with their false teachings dito sa mga iglesia sa Creta. Yun yung kanyang gustong tignan ngayon. Kung papaanong andito ang panganib, kailangan ng elders upang magbantay mula sa panganib na yan. Kailangan nila ang isang pastor, isang elder, upang bantayan ang mga nagpapanggap na mga elders o pastor ng mga iglesia. Upang bantayan mula doon sa nagpapanggap na mga tupa, ngunit mababangis na mga lobo, mga leon, upang lapain ang mga tupa ng Diyos. Kanya dito, makikita natin, nilalarawan, ipinapakita ni Pablo sa kanila ang tungkol sa mga grupong ito, anong kanilang mga bulaang pagtuturo, ano yung kanilang mga pamamaraan upang magbantay sa kalalagayan, kabutihan ng iglesia ng ating Panginoon. At sa ating pag-aaral sa mga taong ito, makikita natin na hindi iba ang mga panganib na kinakaharap ng mga iglesia sa Creta o ng mga iglesia sa Bagong Tipan sa panahon natin. Maaaring nagiba ng anyo itong mga panganib na ito, pero nandiyan pa din ang parehong panganib na makikita natin. Ang iglesia ng Panginoong Jesucristo ay palaging aatakihin ng mga bulaang tagapagturo ng kanilang mga bulaang pagtuturo. At kung hindi tayo magiging maingat diyan, tayo'y maaaring bumagsak sa kamay ng mga tusong ito ng mga bulaang tagapagturo at ng kanilang mga bulaang tinuturo. Kanya kailangan po natin na mga elders upang magbantay para sa dalisay na katotohanan mula doon sa mga bulaang pagtuturo na nagbabanta ng panganib sa iglesia. Ganyan din po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga iglesia taga-Epeso. Nung maalala nyo sa mga gawa, Acts 20, pinatawag ni Pablo doon ang mga elders ng Epeso. Tinipon niya sila doon at binigay niya sa kanila yung panawagan na kanilang to shepherd the flock of God which He bought by His own blood. Yun ang tungkulin nila doon. At sinabi niya sa verses 28 to 31 ng Acts 20, alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay ng babala na may pagluha sa bawat isa. Ganito kaseryoso kay Apostol Pablo, maski na sa lahat ng mga iglesia na kanyang naitindig. At dito sa Epeso, kanyang pinapaalalahanan ng mga elders ng Ephesian Church na bantayan nila ang kawan mula sa mga bulaang tagapagturo na ito na ang tanging layunin ay i-destroy ang tunay na mga tupa. Ilihis ng landas ang mga tunay na tupa. Ang malungkot sa katotohanan na ito, sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lamang nanggagaling sa labas. Ngunit mula sa inyong ranggo, may lalabas na magliligaw sa inyo. Yun ang malaking panganib na hindi mo inaasahan mula sa inyong ranggo. Lalabas ang mga ganitong klasing mga tagapagturo na ililigaw kayo.
Kaya kayo ay magbantay sa panganib na ito. Maging maingat kayo. Kanya mahigpit na kailangan ng elders sa bawat iglesia upang magbantay sa mga panganib na ito. Basahin natin ang ating talata sa verses 10 hanggang 16 ng Titus chapter 1. Sa Tagalog po, if you are an English-speaking person, just open to Titus 1, 10 to 16, and I'm going to read it from Tagalog. Sapagkat marami mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat pigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa mga masamang pakinabang. Sinasabi ng isa sa kanila, ang isang propeta nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang magnanakaw. Ang patutuong ito ay tunay dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya na huwag makinig sa mga katang-isip na mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Sa mga malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa mga marurumi at hindi mga mananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ang kanilang pag-iisip at budi ay pawang pinarumi. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi naangkop sa anumang gawang mabuti. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, muli humihingi kami ng tulong sa aming pag-unawa ng buong talatang ito, ng passage na ito. Maunawaan namin ang kaseryosohan ng banta ng mga maling pagtuturo na maglilihis sa iyong mga tao ng kanilang landas, maglilihis sa katotohanan. Kaya samahan mo kami upang maging handa kami at ingatan talaga ang katotohanang dalisay upang kami ay hindi malihis ng landas. Ang banal na Espiritu nawa ang sumama sa amin upang maunawaan namin ang mga spiritual na bagay na ito. Sapagkat ito po'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Simple lang po ang ating mensahe para sa umagang ito. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtitindig na mga elders sa kanyang iglesia upang maging tagapagbantay ng dalisay na katotohanan. Sila ay tinatawag upang maging masipag at matapang na tagapagbantay ng katotohanan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa katotohanan, at ang iglesia dapat nilang kilalanin at suportahan ang kanilang mga elders sa tungkuling ito. So Christ raises elders in His churches to be the guardians of the truth. They are called to be diligent and bold defenders of the truth by being faithful to the truth. The church must recognize and support them for their work. Dalawang bagay lamang ang gusto kong tignan natin dito. Una, yung description of false teachers, their character, their attitude, their goal, and their motive. Titignan natin yon ang paglalarawan dito tungkol sa mga bulaang tagapagturo, ang kanilang katangian, ang kanilang mga pag-uugali, ang kanilang mithiin, at ang mismong motibo nila. Pangalawa, kung paano ni Titus o ng mga elders ay ididil ang ganitong mga bulaang tagapagturo at paano nila bibigyan ng babala ang mga members ng iglesia. Now, tingnan natin, una sa lahat yung description ng false teachers. Dito makikita natin ang general description of the character of the false teachers. And you can know them
by their character. And the first thing na makikita natin, pasensya po, palaging nililipad yung Biblia ko sa ibang pahina. Ang unang sinabi sa atin dito, mga kapatid, ang sabi, sapagkat maraming, hindi konti, hindi isa o dalawa, sinabi niya, many rebellious, insubordinate people in the church. Rebellious, suwail. Alam niyo ito yung isang basic distinctive mark ng isang false teachers. Ito yung mga tao na wala silang kinikilalang otoridad sa kanilang buhay. Sila otoridad sa kanilang buhay. Sila ang nagsasabing, ako ang tama, kami ang dapat masunod. Ganito ang karakter ng mga taong ito. Alam niyo yung tula ni Invictus, the Invictus poem, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. And perhaps you know very well the popular song which popularized by Frank Sinatra, I did it my way. Ito yung mga tao na yung kinikilala lamang nila ay yung kanilang sarili. Sila yung otoridad. Sila yung may kakayahan lamang sa kanilang sarili upang gawin kung ano ang tama. In other words, these people do not submit to the lordship of Christ. They do not obey Christ as their Lord. They do not obey the very words of Christ. Hindi sila nagpapasakop sa salita mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila nagpapatakop sa apostolic authority na nandito ngayon na tinatawag ni Pablong sound doctrine na alam natin sa aking paliwanag, nandito na sa buong Biblia na nahayag na sa atin, kompleto na. Etong mga taong ito ay self-willed people. They do not care about the demands of the gospel. They only care about what they believe by themselves to be the right teaching. Wala sila nung espiritu ng mga Bereans. Sa Acts 17:11, nung narinig na sila si Pablo na nangaral ng salita ng Diyos, hindi sila basta-basta nagpauto. Yan na, sige, tanggapin na lang natin. Hindi. Ang ginawa nila sa verse 11, Acts 17, they searched the scripture if it were so. Talagang sinuri nila ang Biblia upang makumbinsi sila na ito nga'y salita ng Diyos na dapat tayong magpasakop. Kaya ito po yung unang katangian ng isang false teachers. They do not submit to the authority of Christ and His Word. At kung magpapasakop man sila, they only twist the words of Christ to support their own teachings and claims upang suportahan ang kanilang mga sariling mga pagtuturo. As I have explained to you in verses 5 to 9, elders are not like this. Ang mga matatanda o pastor sa iglesia, hindi ganito. Sapagkat makikita natin ang kanilang tungkulin ay hawakang mabuti ang katotohanan. Ang mga elders ng iglesia, they hold firm to the sound doctrine. Hindi sila nagtuturo ng ibang pagtuturo. Matapat sila sa salita lamang ng Diyos. They won't teach anything else but the truth of God's Word. Nothing else. Yun ang kanilang pagpapasakop dito sa salita ng Panginoong Hesus because they submit to the authority of the Lordship of the Lord Jesus Christ. That is the first thing na makikita nating paglalarawan sa katangihan ng mga taong ito. Rebellious, mga suwail na mga tao ito. They know nothing about submission to the authority of Christ and His Word. Ngunit hamunin ko kayo ngayon, gaano ba kayo nagpapasakop sa kapamahalaan ni Kristo sa inyong buhay? Gaano ba kayo nagpapasakop sa Kanyang mga salita? O baka pag naririnig niyo ang Biblia, sasabihin niyo, I know better than the Bible.
So I will not submit to the Bible. I will submit to what I know to be right and not submit to the Bible. Kung minsan gano'n man kahirap sa ating pangunawa ang mga sinasabi ng Biblia, we should simply say, not my will, but thy will be done. Yun ba yung katangian ng puso nating lahat? Kanina sa ating Sunday School, ang pagtuturo ni Deacon Lawrence tungkol sa biblical counseling, maraming mga ibang boses na nagsasabi upang maging kapamahalaan. Ang boses ng dyablo, ang boses ng mundo, ang boses ng nanatiling kasalanan sa atin. Ngunit ano ba ang tinig na gusto mong pakinggan? Ang salita lamang ba ng Diyos? Ang Biblia, gusto mo ito yung otoridad sa buhay mo? O iba? Yun ang unang karakter. Pangalawa, sinabi sa atin, sila ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan, empty talkers. Maaring very fluent sila sa kanilang pagsasalita. They are probably good speakers and impressive speakers. But kung susuriin ang kanilang mga sinasabi, there is no real substance, walang tunay na laman. Naranasan nyo na ba, may taong daldal ng ang daming kwento, and then sabi, wala nakabuluhan na sinasabi nito. Walang patutunguhan, ang dami niyang sinasabi, walang anumang kabuluhan ng lahat ng sinasabi niya. Maybe meron kayong ganyan. Gusto niyo na lang takpan ng tenga ninyo kasi ang dami niyang sinasabi pero wala namang kabuluhan ng kanyang mga sinasabi. Ganyan ang mga taong ito. Bakit walang kabuluhan? Because they don't speak the truth of God's Word. They speak about themselves, which does not have any ground at all. Walang laman, because it has no authority. Dahil ang may kapamahalaan lang ay ang salita ng ating Diyos, ang katotohanan ng salita ng ating. That is why they are empty talkers. So pag narinig niyo sila at nagsasalita ng mga bagay-bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, they are simply empty talkers. Ganon man sila kagaling, they are simply empty talkers. At yung pangatlo, sila yung mga deceivers, mandaraya. When they speak, they simply manipulate their hearers by their own way of speaking. Minamanipula nila ang mga tagapakinig nila. They can make people believe a lie. At napag-aralan ulit natin sa Sunday School. Who is the father of lies? Satan. From the beginning. Siya yung talagang pinagmulan ng pagsisinungaling. Siya yung nagsabi, naglagay ng pagdududa sa ating unang mga magulang upang tanggihan ang katotohanan at tanggapin ang kasinungalingan. Anong sinabi niya kay Adan at Eva? Has God said? Tumatak yan sa isip ni Eva. O nga, no? Sinabi ba niya? Binanggit ng dyablo ang salita ng Diyos sa kanila? Ginagdagan niya? Pagkatapos sinabi niya, alam niyo, hindi naman talaga kayo mamamatay pag kinain niyo yung bunga ng punong yan. Kung hindi magiging kagaya lang kayo ng Diyos, you will be like God, knowing good and evil. Oo nga. Pinaniwalaan nilang totoo ang kasinungalingan. Ganyan ang dyablo. Pinapaniwala niya tayo sa mga kasinungalingan at tatanggapin nating mga katotohanan ang mga kasinungalingan. Hindi kataka-taka, mga kapatid, mga kaibigan. Ang daming milyong-milyong tagapagsunod ng mga bulaang, mga tagapagturo. Pansinin na natin ang pinakamalalaking kulto sa ating bansa na lamang, ilimita na natin yan sa bansa. Ang milyong-milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bakit sila maraming napapasunod na mga tao upang sumanib sa kanila at tanggapin ang kanilang mga bulaang pagtuturo? Magaling silang magsalita. Magaling silang magpaikot ng mga isip ng mga tao upang makuha nila ang kanilang paniniwala, upang tanggapin nila ang mga kasinungalingan, pawang mga totoo. Isipin na rin natin si Apollo Kibuloy. Ngayon, umaharap siya ng mga kaso, human trafficking. Pero
Napakalalaki ng karatula niya. Iboto nyo sa pagkasenador itong si Apollo Kibuloy. At kamanga-manga sa Pilipinas lang yung ganyan. Isang taong may kasong napakalaki, pero number 1 pa sa pagiging senador pagdating sa rating. Bakit ang dami? Bakit siya nangangahas na kumandidato? Marami kasi siyang tagapagsunod. Marami siyang napaniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Na siya ngayon ang modern Son of God. He is now the Son of God, not Jesus Christ. He is the final Son of God, the final prophet. And yet, ang daming naniniwala sa Kanya. How could that be? Because they are good talkers. Or, siguro idol nyo si Eli Soriano. Ang galing nito. Pag pinakinggan mo, ang galing niya, napakagaling niyang pilosopo. Hindi ba? Pag may nagtanong, ang dami niyang sagot. Biblia pa ang kukunin niya, pero binabaluktot niya yung Biblia para masagot niya sa pamamagitan ng pamimiloso po ang bawat tanong. Eh, siyempre, ngayon, pumanaw na siya. Pero nagtutuloy pa ang kanyang grupo, ang dating daan. Napakadami po niyang mga tagapagsunod. Ito yung mga taong supisyente sa kanila, very charismatic talkers. They are deceivers. Ito yung mga halimbawa, mga kapatid, mga kaibigan. Huwag kayong patatangay kung hindi nila sinasalita ang salita ng Diyos. Kung hindi sila nagsasalita lamang ng salita ng Diyos. Kung hindi sila nagpapasakop sa otoridad ng salita ng Diyos lamang, huwag kayong makinig. Huwag kayong padaya. Maging mapanuri kayo. Sa mga ganitong tagapagturo, kanya kailangan natin ng mga elders sa church. Sila yung tunay na sumusuri ng mga bagay na ito upang mabantayan tayo sa mga maling pagtuturo. Alam niyo, binanggit dito ni Apostol Pablo, yung main protagonist nitong mga false teachers na ito sa Creta ay yung tinawag niya sa kampo ng mga circumcision, sa mga pagtutuli. O meron pang ilan, iba pang mga grupo na bulaang mga tagapagturo, nagtuturo ng mythology and other things na bagay na yan, pero binanggit dito ni Apostol Pablo ang pangunahing grupo na bulaan sa kanilang pagtuturo ay itong grupo ng circumcision. Itong mga nasa pagtutuli. Sinabi niya yan sa versikulo 10, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Ano ba yung pagtuturo nitong grupong ito? Ito yung nagkalat sa buong churches ng Asia. At ito yung mga tinatawag na Judaizers, mga Hudyo na nagsasabing nananampalataya sila kay Jesus, pero sinasabi nila, hindi sapat ang ginawa ni Jesus sa cross. Dagdagan natin. Kailangan ng pagtutuli upang maging lubos ang kaligtasan ninyo. Kailangan ninyong sundin ang mga utos ni Moises upang maging lubos ang kaligtasan ninyo. Hanggat hindi kayo natutuli, hanggat hindi nyo sinusunod ang mga utos ni Moises, hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Hindi kayo ililigtas lamang ng ginawa ni Kristo. Kailangan yung dagdagan. Sinabi niya sa versikulo 14, huwag makinig sa mga katang-isip na mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Binibigyang diin doon. Itong mga nasa kampo ng pagtutuli, binibigyan diin nila, mahalaga ang utos ng tao higit sa utos ng Diyos sa kanyang salita. Binabaluktot nila ang katotohanan sapagkat pinapalitaw nila mas mahalaga ang utos ng tao. Nakalulungkot yan, makikita natin na ang pagtuturong ito ay napakaseryosong panganib sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At marami sa ating panahon ngayon ay nagtuturo ng mga katuroang hindi sapat
ang ginawa ni Kristo doon sa cross. Kailangan natin dagdagan. Kailangan ng mga gawa. Kailangan tayo magsikap upang maligtas tayo ng lubos. Ngunit maliwanag ang salita ng Diyos. Efeso 2:8, "For by grace you have been saved through faith and not of your works. It is the gift of God so that no one should boast." Sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, 2:16, dahil nandiyan ang mga Judaizers na inaari tayong ganap sa pamamagitan ng pananampalatayang lang kay Kristo, hindi sa ating mga gawa. Sapagkat walang sino man ay aariing ganap sa pamamagitan ng gawa. Tinuturong maliwanag ng Biblia na si Kristo lang ang paraan ng kaligtasan. John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." No one. Ninegate niya lahat ng pwede mong isiping paraan para ikay makatungo sa Diyos. Ama, hindi. Wala. Ako lang. At sinabi niya sa Acts 4:12, walang ibinigay na pangalan ng Diyos sa langit at sa lupa upang ang tao'y maligtas maliban sa pangalan ni Kristo. Maliban, wala nang iba. Siya lamang ang tanging tagapagligtas. Kaya kung sino man, mga kapatid, mga kaibigan, nagsasabi sa iyo, may ibang paraan upang maligtas, huwag ka nang padaya. Gano'n man siya kagaling magsalita, huwag kang magpadaya sa mga ganyang klaseng pagtuturo. Anong sinabi ni Pablo sa Galatians 1:7? Alam niyo, sabi niya, maski na isang anghel ay bumaba mula sa langit ang magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo, hindi yung ebanghelyong itinuro namin bilang mga apostol, sumpain sila. Maski anghel ang magsabi sa iyo na may ibang paraan, huwag kang makinig, huwag kang maniwala. Sapagkat sinasabi ng Biblia, maliwanag. Baka yung anghel na yun, sugo ng dyablo sa iyo. Pag sinabi ng anghel na nagpahayag sa iyo, may ibang paraan, alam mo na, huwag kang makinig. Yan ay kasinungalingan. Yan ang makikita natin. Kaya napakahalaga nito. Kung hindi tayo well-grounded sa katotohanan, napakadali nating madaya ng mga maling pagtuturo. Ano ang tungkulin ninyong lahat? Anong tungkulin nating lahat? Maging disiplinado tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Linggo-linggo, pumarito ka. Mula Sunday school, morning service, afternoon service, samantalahin mo ang paraan ng biyaya. Makinig ka sa mga pagtuturo, maging sa mga Bible studies. Makinig ka upang alam mo kung saan ka tumitindig sa mga katotohanan ng salita. Palagi mong paalalahanan ang iyong sarili sa ginawa ni Kristo na sapat para sa iyong kaligtasan. Palagi ka magpuri at magpasalamat sa Kanya sapagkat kung hindi sapat ang Kanyang ginawa, ikaw ay mapapahamak magpakailanman sa walang hanggan. Wala kang kakayahan iligtas ang iyong sarili. Kanya dahil sa supisyente ang ginawa ni Kristo, ngayon may pag-asa ka. Alam mo na ang kaligtasan mo ay tunay na magaganap at naganap at gaganapin ng Panginoong Jesucristo hanggang sa huling araw. Sapagkat tinupad ni Jesus, ginanap niya ng lubos ang kaligtasan para sa atin. Hindi nakasalalay sa akin o sa iyo ang iyong kaligtasan. Yun ang ipagpuri mo kay Jesus. Sapagkat lahat ng ating mga buting gawa ay maruruming basahan lang sa kanyang harapan. Walang mabuting gawa na magiging sapat para tayo papasukin sa langit. Mga kapatid, isang pagpapaalala sa atin ang bagay na ito. Kaya yung hamon sa iyo, kaibigan, ngayon siguro iniisip mo, ano ba para sa akin ang ganitong mensahe? Kung hanggang ngayon, hindi ka pa nagpapasakop kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung hanggang ngayon, hindi ka nananampalataya doon sa kanyang ginawa sa cross bilang kahalili ng makasalanan, bilang tumanggap ng lahat ng parusa para sa kasalanan. Sino
ang pinaniniwalaan mo ngayon. Ang kaaway, ang kalaban. Ikaw ay nasa lugar na kung saan kahabag-habag ka. Kaya ang panawagan sa iyo ngayon, ito ang katotohanan. Si Kristo ay sapat para sa kaligtasan mo. Ang panawagan, lumapit ka sa Kanya. Magsuko ka ng iyong sarili. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ngayon mismo. At ikaw ay maliligtas. Yun lang ang iyong tanging pag-asa. Gusto kong pansinin din natin ang kanilang estratehiya ng mga bulaang propeta rito. Sinasabi ni Pablo kay Tito, tignan mo kung papaano nila ginagawa ang kanilang mga gawain upang sila ay magwagi sa kanilang mga balakin sa iglesia. Tignan ninyo una yung target nila Napakahusay. Sinabi, sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan. Yung strategy nila, buong sambahayan. Hindi isa-isa no? Pwedeng isa-isa, pero mas maganda, di ba? Ang ganda lang marketing strategy. Parang, kumuha ka ng marami, mas maganda yung kasya sa paisa-isa. Sabihan nga, if you can take families, you can take the whole church. Hindi naman sila yung tatamad-tamad. Sinasabi dito, no? They go house to house. Ganon sila kasipag Kinukumbinsi nila mga pamilya Maaring bibisitahin nila isang pamilya, magpapaliwanag sa kanila sila ng mga bulaang pagtuturo, maglalagay sila ng pagdududa, ililigaw yung pamilya para sila ay maligaw. Yun ang kanilang naisin doon. Kaya yan po ay napakabigat Kasi ito yung nagpipretend, nagpapanggap ng mga tagapagturo ng katotohanan Pupunta sa bahay, sa isang pamilya, kukumbinsihin nila, gagamitin nila ang Biblia, itutwist nila ang Biblia, at pagka napaniwala nila sa kanilang kasinungalingan, kuha nila. At kung ilang pamilya sa loob ng iglesia, tapos ang iglesia sa kabuuan. Tingnan niyo yung motibo nila. Sinasabi, anong ginagawa nila sa mga pamilya ng Diyos? Sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat. Hindi nararapat, yun ang kanilang ginagawa, mga pagtuturong hindi nararapat. Ginugulo nila ang pamilya sa kanila mga bulaang pagtuturo. Mga lihis, kontra sa tamang pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa anong motibo? Dahil sa masamang pakinabang. For their own sordid gain. Itong mga taong ito, mersenaryo Ginagawa nila ito kung ano ang makukuha nila sa kanilang mga kinukumbinse. They minister to people for what they can get. Hindi yan, lihis yan sa qualification ng elder. Titus 1:7, dito, sinabi, the elders must not be fond of sordid gain. Hindi sila maibigin sa salapi. You see, ministry and money do not go together. Hindi pwedeng ikaw ay magiging elder, ang nasa isip mo kung ano makukuha mo. Whether yung material things or money, hindi po yun po pwede. Ang isang tunay na lingkod, handa siyang magsakripisyo. Handa siyang mag-deny ng kanyang mga sarili para sa kanyang tungkulin bilang elder ng church. Naniniwala ako ng isang elder, wala siyang karapatan mag-demand ng sweldo sa iglesia. Wala siyang karapatan, itong ginagawa ko, bigyan niyo ako ng ganito, monthly, itong nararapat sa akin, wala siyang karapatang gawin yan. Hindi siya nagpapastor as a hireling. Hindi siya nandiyan kung ano ang matatanggap niya. Hindi po ganoon ang isang tunay na elder. Hindi siya nariyan para sa kanyang makukuha. Pero gusto kong paalalahanin ng iglesia, siyempre,
kailangan sensitibo kayo. Meron din naman pamilya yung mga elders ninyo. Huwag nyo silang pabayaang namamalimos sa kalye. Maging matalino, because sinabi sa atin, they are also worthy of double honor. Bagamat totoo, walang karapatan ng elder na mag-demand sa iglesia no kung magkano ibibigay sa kanya, but the church must be sensitive as well. It goes together. Right? So yun po ang makikita natin. Hindi po hireling ang mga elders. Ang mga elders, they should not have any slight interest in the money of the church. Hindi niya iniisip, ang laki ng receipts natin, linggo-linggo. Ilan kaya yung porsyento sa akin dito? Hindi po ganun ang elder. He is there to serve. And whatever the church decides to give him, he simply accepts it with his whole heart and serve the Lord. So yun yung makikita natin. Elders are not there for sordid gain. And look at their craftiness. Sinabi sa atin, sinabi ng isa sa kanila, ng isa nilang propeta, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang magnanakaw. Ang sabi ni Pablo, ang patutuong ito ay tunay. Mismo, isang propeta nila o isang kilalang tagapagturo nila, ito ay si Epimenides ng 6th century as a Cretan teacher. Siya ay kinikilala at nirerespetong tagapagturo ng mga Cretans. At yan ay kanyang accurate na description sa karakter ng mga taga-Kreta. Sila ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, at batugang magnanakaw. If you put that in English, born liars, wild, cruel, lazy, and thieves. Grabing makasalanan ng mga taga-Kreta. Ngunit nang sila ay maligtas, inilipat sila mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Binago ang kanilang buhay ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu. Mula sa ganitong masasamang nakasanayang pag-uugali bilang mga Cretans. Ngunit, dahil sa nananatiling kasalanan, marahil lahat sa kanila, o marami, o kundi man lahat sa kanila, hirap na hirap. Mapagtagumpayan ang nakasanayan nilang ugaling ito. Yun ay kahinaan nila na kailangan nilang harapin ngayon bilang mananampalataya. Ngunit ginagamit ito ng mga bulaang propeta. Itong mga bulaang tagapagturo, alam nila, itong mga taong ito, tignan ninyo yan, ugali nila suwail Ugali nila tamad. Ugali nila mga mababangis ang kanilang pag-uugali, pasaway. Diyan natin sila hulihin. At doon talaga ay nakukumbinsi nila at nagte-take advantage sila sa kanilang kahinaan. Ganon kagaling ang mga bulaang tagapagturo. They can capitalize on the weakness of the people so that they can win them to their side. That's how crafty they are, itong mga taong ito. Now let me then address you, my Filipino brethren. We have a visitor here. I do not know from where you are, sir. But then we have, baka meron tayong ganitong mga kinakalakihang mga kultura ng pag-uugali. Tamad, pasaway, at palaasa, ganyan tayo Malamang, Kaya, dali natin natatangay ng mga iba't ibang paniwala Kasi ganon tayo. We don't use our minds to understand the truth at natatangay tayo ng ating mga sariling mga kahinaan. Yan ay bahagi ng ating kultura
na kinalakhan natin, na kailangan nating pagpantayan. Are we born liars? Are we born lazy? Are we born rebellious? Are we born with untamed attitudes? Kailangan natin paglabanan ng mga kahinaan na yan upang hindi tayo mauto nito mga bulaang tagapagturo. Tignan niyo yung advice ni Pablo kay Titus dito. Sinabi niya, dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya na huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Ang responsibilidad ni Titus at ng mga elders dito sa mga iglesia sa Creta ay tulungan itong mga mananampalataya na mapagtagumpayan itong mga kahinaang ito na sila'y lumago sa pananampalataya upang hindi madaya ng mga false teachers na ito. Sabi na sila'y huwag makinig sa mga katang-isip na mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. What is the cure for ignorance? Education, my brethren. The truth is education of the truth. Yun ang trabaho ng elders. Hindi papayagan na sila'y manatili sa kanilang kamangmangan. They must be educated of the truth of the Bible, of the Scripture, so that they can overcome their own weaknesses. Kaya yung elders, kailangan meron silang abilities and capabilities to educate believers, to educate into maturity both in faith and in the Christian life. Yan naman ang sinabi sa atin sa Efeso 4:11 at 12. Bakit? 14. Bakit ibinigay ang mga teachers and elders sa iglesia? Sa pangunahing layunin upang hindi sila matangay doon at dito, to and fro, to every wind of doctrine. Kailangan silang ma-establish sa katotohanan. That's the job of elders. They must people must become stable in the sound doctrine of the Word. Brethren, ito po ang makikita natin sa bagay na ito. Ngayon, sa verses 15 and 16, nagbigay ng concluding assessment dito si Pablo sa mga false teachers na ito. The first is in verse 15. Sinabi niya, sa mga malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa marurumi at hindi mananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ng kanilang... Oh, no. I'm following the clock there. It says 11:40. Is my time right? Is it already past 12? I'm very slow dahil akala ko 11:40. Oh, no. I'm sorry. Baka nagugutom na kayo. Sorry. I will just finish this point here. Oh, sorry. I think I started late anyway. But anyway. So, ito yung unang description niya rito eh. Alam niyo, sinabi ni Pablo, ang mga tunay na mananampalataya, sinasabi niya, ay tunay na mga nilinis na sa kanilang mga kasalanan. Sa mga malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Tumutuko yun sa mananampalataya. Ngunit sa mga marurumi, ang mga di mananampalataya, sinasabi niya doon, they would simply do, those unbelievers with their sinful nature, with that unchanged nature, they would simply do and believe what they are by nature. Ang kailangan nila, regeneration. This is the same thing nung sinabi ni Jeremiah 13:23. Mababago ba ng Ethiopia, ng taga-Ethiopia, ang kanyang balat, maitim? O ng leopardo, ang kanyang mga batik? Kung gayon, ay makakagawa rin kaya kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Yun ang paglalarawan ng mga taong wala kay Kristo. At sinasabi niya, kaya sila ganyan. Itong mga bulaang tagapagturong ito, sapagkat yun ang kanilang natural, yun ang kanilang kalikasan,
mga makasalanang walang pagbabago sa kanilang makasalanang kalalagayan at gagawin lang nila kung ano ang ayon sa kanila. Yung pangalawa, sinabi doon, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwain at hindi na angkop sa anumang gawang mabuti. Ito yung common denominator of the false teachers. Their conduct, their way of life. Yung knowledge nila is betrayed by their conduct. Yung pamumuhay nila, hindi umaangkop sa kanilang sinasabing kaalaman. They do not possess a changed life. Yan din ang sinabi sa Jude 4, na itong mga taong binabaligtad nilang biyaya ng Diyos para sa lisensya ng kanilang mga masasamang gawain. Tignan ninyo ang buhay ng mga ito. Look at their lives. Do they live godly and then bearing the fruit of holiness in their lives? Sunday school natin, makikilala nyo sila anong klaseng puno sa bunga. At kung ang puso nila ay hindi binago, ang bunga ay ganun din. Kasalanan ang lalabas sa bunga ng punong yaon. Ganyan ang mga taong ito. Kanya, tignan ninyo yung mga nagtuturong ito. Anong klaseng lifestyle? Anong klaseng pamumuhay nila? Kung lihis yan sa panawagan ng kabanalan, ng panawagan ng buhay na naaayon sa salita ng Diyos, alam nyo na, hindi sila totoo. Ngunit ang hamon ko sa iyo sa panghuli lang, maaaring ikaw ngayon ay professing believer. Sinasabi mo, ikaw ay mananampalataya. Does it show in your life? Nakikita ba yan sa buhay mo? Kasi kung hindi nakikita yan, there is a question mark about your profession of faith. Tingnan mo, may paghahangad ka ba sa kabanalan? May paghahangad ka ba na maglingkod kay Jesus? May paghahangad ka ba na lumayo sa kasalanan? Meron ka bang niluloob na umiibig at daddang sumunod kay Kristo? Sapagkat ang iyong Panginoon na ngayon ay si Jesus. Siya na ang sinusunod sa buhay mo. Nakikita ba yan sa buhay mo? I'm not asking whether you can recite the gospel thoroughly and clearly. Maaari mong maipaliwanag ang ebanghelyo Pero I want to ask you, ano yung bunga ng ebanghelyong yan sa iyong buhay? Did it bring change to your life? Nagdala ba ng pagbabago sa buhay mo? Otherwise, no matter how fluent you are about the gospel, if your life does not conform to the gospel, then your profession may be something that is questionable. Kaya tayo po ay magsiyasat mabuti sa bagay na ito. Ito yung description itong mga bulaang propetang ito. It served to us to examine our own self. Ito'y bilang pagsisiyasat ng ating mga sarili. Because of time, I will deal with the duty of elders with regards to these false teachers next Sunday. Meantime, my brethren, I hope it's clear. Sa ating paghahanap ng elder, ito yung kanyang pangunahing tungkulin. Tagapagbantay ng katotohanan ng Diyos upang ang tupa ay mailayo sa panganib na maligaw sa kanilang pananampalataya at pamumuhay. Umahanap ka ng iglesia na maliwanag na ituturo sa iyo ang salita. Hindi po pinag-uusapan how you feel. Do you feel happy when you go to church? We are not asking about that. If you are looking for a church, look for a church where you can say, yes, I was blessed by God's word. I learned more about God, about the gospel,
and about the Lord Jesus Christ. It taught me how I should live. Hanapin mo ang isang iglesia na merong mga nangangaral ng matapat para sa kabutihan ng mga tagapakinig. I hope you look for a church like that. Let's pray. Our Father, we thank you. Kami nagpapasalamat sa iyo ngayong umagang ito. Mga paalala sapagkat sa amin pong proseso na kami umahanap ng karagdagang elders sa iglesia, ito po yung isang pamantayan na siya ay magiging masipag at matapat na tagapagbantay ng katotohanan. Hindi iko-kompromiso. Maninindigan maski hindi ito popular sa marami. Upang ang iyong kawan ay mabantayang mabuti sa kamalian. Kung meron kami mga kaibigan na kasama namin ngayong umagang ito, wala pa kay Kristo, nakakalungkot, sapagkat kung papaano naming tinignan ang mga bulaang tagapagturo na hindi nagpapasakop kay Kristo, gayon din sila na nagre-rebelde, sumusuway, tumatanggi pa rin sa iyo hanggang ngayon. Mangusap ka, iukod mo ang kanilang mga sarili sa iyo upang tanggapin ka ng buong puso bilang Panginoon at tagapagligtas at manampalataya sa sapat na ginawa ni Kristo sa cross para sa kapatawaran at kaligtasan ng bawat pakasalanan. Muli, dinadalangin namin ang lahat ng ito sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen.